Guys, tong Mardi, I think makakarelate po ang lahat dito, especially sa social fans. No, siguro magbibigay mo ng konting information sa kanila. No, so dati, no, si Mariano po meron yung love team. So punta na tayo sa Mardi. Ang Mardi po, nung panahon na kalakasan nila, kasikatan po nila. Ito yung time na talagang ang lakas nila. No, mataas ang views nito ang Mardi. Yun, marami silang reactor. Marami po silang mga reactor. Marami din silang mga community. Malaking community nila, ang Mardi Nation. Ngayon po, aminado silang bumaksak yung kanilang views kasi nag-usap kami last time dito sa Singapore. Yun po. Talagang naranasan nila paano maging sikat noon. Marami silang mga sponsor na natatanggap. Pero ito yung bagay na gusto kong makita at mapanood nyo guys from Mariano at Cindy Girl. Makakarelate kayo kasi noon kahit yung Monjel, naalala ko, ang sumira talaga dyan, mga fans din. No? Fans, even reactor, ganun din. May nakasagutan pa kami noon sa Monjel. Sa Monjel, na reactor din, pinremote ko pa yon. Later on, inaway kami. No? Lilabas Borloloy. Sa Mardi, ganun din. Marami silang mga reactor na tinulungan nung panahon na sikat sila. Mga lumaki ang channel, nakinabang sa kanila, lumaki ang mga boost nila. No, pero ang masakit na yon, iniwanan din sila. At ang masakit, may mga reactor na nanloko sa kanila. Ano? Ito yung kinakatakot ko sa social na dapat wag mangyari. Na may, for sure, may makukuha kayo dito. At makakarelate ang Rochelle dito. Ako, ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo guys, ang Rochelle, dapat maging maingat talaga sila. No? Kahit ako, no? Maging maingat sila sa fans, maging maingat sila sa reactor. No? Kahit na, ilagay ko na yung sarili ko, baka sabihin ito lang yung masasabi ko sa Rochelle. Panoorin nyo to, at pakinggan ninyo yung kanilang experience, kasi meron kayong matutunan dito. So, sa lahat ng, marami na akong naranasan guys, as a reactor, lalo sa love team. Danas ko na yan. Ano? Anyway, panoorin natin to. Mariano gusto nang iwan si Cindy. Live ni Mariano sinabi na usapang kasal at anak. Panoorin natin guys. Sa ganong sitwasyon. Kasi hindi naman horoscope po, February po ako, Pisces. natin alam. Vicky Pagal, Rema Bulisik, shoutout muna tayo. Corazon Carucha, good evening. At si RMM at Lynn Avila OFW, shoutout po. Kung anong mangyayari kapag dumating na yung time na yun, di ba? So, dapat pagandaan muna natin bago tayo pumasok sa ganong sitwasyon. At syempre, kailangan din natin maghintay ng panahon. Syempre, kung ibibigay na siya, tanggapin natin. Kasi di ba, blessings yan. Hindi naman natin yan syempre, yung tatanggihan. Kasi binigyan ni Papa Jesus sa atin. Pero kapag di pa siya dumarating, huwag nating madaliin yung pagiging magkaroon ng anak, di ba? Kasi mahirap, lalo na sa panahon natin ngayon. Mahirap diba? Pag wala kang trabaho, di ba? Tapos nagkaroon ka bigla ng anak. So, hindi ikaw yung mahihirapan, yung baby. Bata, oh. Kasi, syempre lalaki siyang, alam niyo yan, kasi hindi naman sa, guys, di ba? Mahirap kasi paglaki niya, may gusto siyang bilhin na ganito, na laruan. Tapos, ikaw wala kang trabaho, hindi mabigay sa kanya. Siyempre, ikaw din yung masasaktan. Siyempre, nakikita mo yung bata na nahihirapan, na hindi niya makuha yung gusto niya. So, kaya, kung meron kang time na maghintay ka. Huwag kang magmadali. Yun lang. Kasi last time guys, nung panahon na Mardi, na hindi pa masyado yung relationship nila, kumbaga parang sila lang, nung naging sila naman, ang naging problema, itong ibang mga fans, lagi silang tinatanong, kailan kayo magpapakasal, kailan kayo magkakaanak. Yun yung naging problema din nila noon. Kasi parang, kina-question yung pagiging nila, silang dalawa. Kahit na sinasabi nila na sila na talaga magkarelasyon, meron pa rin ayaw maniwala. To the extent, hinahanapan
Kasi yung model kasi na buntis, parang ang tanong sa kanila, kailan kayo magpapakasal? Kailan kayo magpapakasal? Kailan kayo magkakaroon ng anak? So itong dalawa, parang nakaka-pressure din, pero may mga ganong fans eh. I don't know kung fans yun or mga basher, no? Pero in reality, meron talagang mga gusto silang questionin kasi bakit wala pa silang anak. At yung sinasabi ni Mariano, ayaw nila mag-anak kasi nakakaawa naman din yung bata. Mag-aanak sila tapos later on, yung bata, hindi rin mabili yung gusto. Ako, bata pa kasi sila eh. Ako pinapayo ko sa kanila na wag magmadali. Unang-una, wag silang magmamadali. No? Kasi pag nagmadali sila, ang mangyayari dyan, kawawa yung bata. Agree ba kayo dun, guys? Ito, sa totoo lang, oo, syempre. Kasi, hindi naman sa nagano, di ba? Dati, malaki talaga. Pero, syempre, hindi naman lahat, hindi naman sa araw-araw, hindi naman every year, every month, parang tao lang kasi yan eh. Di ba? Bakit? Bukas ba? Masasabi mong malakas ka? Hindi, di ba? Kasi yung views, parang tao din yan. Siyempre, kailangan din natin ng kumbaga, sipag, tiyaga. Di ba? Oo, dati malakas kami. Pero ito guys, sinasabi niya, dati malakas sila. Totoo po yan. Malakas kumita si Mariano noon. Lalo ni Mardy, malakas silang kumita guys. Kumikita ng malaki yan. Pero ngayon, dumating sa point, bumaksak yung views nila. So, ngayon, napapansin nyo rin, nakikita rin namin na, Bumaksak. bumababa. Siyempre, kailangan pa rin ng sipag. So, sinisipagan pa rin namin ng asawa ko para maibalik yung dati. Or kahit hindi na bumalik, di ba? Ayos lang na nandyan pa rin. At least, di ba, balance. Di ba? Kahit hindi ka malakas, ayos lang yun. Basta, masipag ka at matyaga. Yun lang. Tsaka hindi na toxic. Ang kagandahan dito, kahit mababa yung views nila, ang mahalaga, hindi na sila toxic. Dati kasi ang taas ng views nila pero ang daming toxic din. Ang daming toxic din nila naranasan. No? Anong pagsubok sa buhay ang nalagpasan mo na hindi mo makakalimutan? Marami. Lalo na nung kaming dalawa ng asawa ko na naghihirap kami nung mga time na wala na talaga. Parang bagsak namin. Parang gusto na namin sukuan. Gusto na namin umalis sa social media. Pero meron lang akong isang naisip. Diba sa Alam guys hindi po kinuwento ni Mariano eh. Kinuwento niya sa akin to eh. Kasi dumating sa point na uubusan sila ng pera. Ultimo, nakikikain sila sa magulang ni Cindy. Wala talaga silang pera guys. Wala talaga silang pera. No? Tapos ang ginawa ni Mariano, nakikikain sila sa magulang ni Cindy. Tapos dumating ang point, si Mariano, gusto nang i-delete lahat ng YouTube channel niya, yung mga social media niya, pati yung Facebook niya, gusto niya i-delete. Kasi talagang bumaksak sila. Pero ito yung kwento niya. na umalis sa social media. Pero meron lang akong isang naisip. Di ba sabi nila, kapag nasa isang comfort zone ka lang, huwag ka mananatili dun sa gitna. Subukan mo din kumaliwa, kumanan. Di ba? Kasi kung lagi ka dun sa gitna, wala, dun ka na lang. Hindi ka na aangat, hindi ka na lalakad. Kung hindi ka na uusad. Di ba? Dapat, kailangan mo ring mag-isip or ng ibang paraan para, syempre, makalakad ka. Para sa sakyan lang yan, Pag walang gas, hindi ka makakaandar, di ba? Parang tao din yan. Pag hindi ka kumain, hindi ka makakalakad. Gutom ka, di ba? So, kaya ginawa namin ng asawa ko, nagtulungan kami para makalakad kami, makaalis kami dun sa comfort zone na yun. Bilog. Makalabas kami dun sa bilog na yun. So, sinubukan namin. Ito yung sinasabi niya guys, comfort zone. Ano yun guys? Nung una kasi nasa sila sa dating company nila. Yung dating company nila, pinapasahutan sila doon. No? Doon lang talaga sila. Pero yung company nila, umalis sila eh.
Umalis sila Mariano nun. Nagsolo sila. Kumbaga, si Mariano, nag-aral siya mag-edit. Mag-upload sa YouTube. So, ang ginawa ng dalawa, nag-separate sila. Tapos, nagtayo talaga sila guys ng sarili nila. No? By their own. Silang dalawa lang. By their own, gumawa sila ng sariling YouTube channel. At ito na nga yun. Yung sinasabi niyang umalis sila sa comfort zone. Ginawa ni Mariano po yun. Nag-take na siya ng risk. Noon, malakas silang kumita eh. No? So, dito ako natuwa sa dalawang to. Talagang nag-solo sila, pero hindi sila natakot. Kasi alam nila na marami silang supporters during that time. Marami mga supporters na sumuporta sa kanilang dalawa. Kaya hindi sila, nung lumabas sa dati nilang company, hindi sila bumaksak agad. Bumaksak lang sila nung nito dahil nasira sila sa ibang mga issue. Although aminado naman din sila nagkamali sila. Pero dumating sa point, yung mga taong tinulungan nila, yung pa ang sumira sa kanila. Maraming issue dumating sa kanila talaga. Dito, nabilib lang ako dito kasi talaga nagsolo sila. Nagsolo silang dalawa. At nakita ko naman ngayon talagang kahit papaano, kahit maliit yung views, kahit papaano gumagalaw yung channel nila. That's the good thing. At malakas ang loob ni Mariano G. Lahat. So, sa awa ng Diyos, ayan, medyo nagiging okay. Kaya very, very thankful kami ng aking asawa kasi hindi kami palagi pinapabayaan ni Papa Jesus. Agree. Siyempre, sabi ni dito, ni Helen Legaspi, sabi niya, yan po ang kasabihan po, kung may pera ka, mabango ka pa sa pabango. Pero kung wala ka ng pera, mabaho ka pa sa it's daw sa tae lang. Sorry. Mabini Ruben Kinya, good morning Sir Merzano, keep up always and family watching from Kuwait. Ma'am Ana, tama ka Sir Merzano. Mga American maliit o malaki na appreciate nila saka marunong sila mag-sorry. Mga Pilipino mahirap magbigkas ng sorry. Agree ako doon. Joby Abellana, nakahapon pa rin sa live mo Sir Merzano. Pero play ko na lang kasi ilang minuto lang end ka na. Sige. Grabe. Tracy Ella Ford, shoutout po at si Angie Oxina. minsan palagi din kami nagsisimba dyan sa may simbahan sa Antipolo. So, ayun. Basta kami ng aking asawa, lahat ng mga pagsubok, siguro na pagdaanan na namin. Kaya, thank you, lalo na sa mga sumusuporta sa amin. Di din nila kami iniwan. Nanatili sila, naniwala, at hindi sila nagpadaig sa mga basher. Diba? Yun lang. Pinakamasayang pangyayari sa buhay mo na hindi mo malilimutan. So, siguro hindi na magalit sa akin si Mariano, no? Then, dumating sa point, walang-wala na sila. Then, sinabi niya kay Cindy, iwanan mo na ako. Dumating sa point, ewan ko kung sasabihin nila rito. Dumating sa point, sinabi niya na iwanan mo na ako. Kasi walang-wala na si Mariano. Pero si Cindy, hindi siya iniwanan. Kaya, tunto ako sa love story nitong dalawang to. Kaya sinasabi ni sinabi kanina, sabi ni Pobre TV, sabi niya, kaway-kaway sa mga single na tulad ko, buti ba si Mariano meron? Diba? Kasi si Mariano po, napaka neto guys napaka lovable kay Cindy girl Talagang kahit wala na walang-wala na si Mariano, hindi siya iniwan ni Cindy. Mahal siya ni Cindy. As in, noon naranasan namin na merong isang may nakalaban din ako na sumira sa kanila, na nakalaban ko din, na siniraan si Cindy, na ganyan daw, hindi daw totoo yung pagmamahal ni Cindy. Ang isa ako dun sa nagtanggol kay Cindy girl. No, pero during that time, ang nakilala nilang mga reactor, ibang reactor, ako noon, ako nagtatanggol sa kanila pero hindi nila ako talagang masyado naging kadikit. Kumbaga parang naset aside ako, pero yung mga bagong reactor noon, na tinulungan nila, nag-grow yung mga channel, mga kumita yung mga yun sila yung nakilala nila Mariano at ni Cindy. Pero ako, as a reactor nila noon, parang naset aside ako So, yung mga dumikit sa kanila, yun ang nakilala as a reactor. Yung mga dumikit sa kanila. Pero ang masakit, yung mga dumikit sa kanila, yung pa ang mga nanloko sa kanila. Yung pa ang nang iwan sa kanila. Doon ako nasaktan. Noong panahon na kalakasan nila, sila yung binibida ni Mariano, pero nung panahon na bumaksak yung dalawa, sila pa yung nagpabaksak sa dalawa.
No? Kaya nagsasabi na, paano sir pag lumaos ang Rochelle? Susuportahan mo pa? Siguro naman di ko kailangan magsalita na kahit na nawala, bumaksak ang Mardy, hindi ko naman sila iniwanan eh. I'm still supporting them. Ang Rochelle, if ever na malalao sila, for example lang guys, andito pa rin ako to support them at pagtatanggol ko sila as a reactor. No, pagtatanggol ko sila, kahit sabihin na natin na hindi kami pansinin, ganun po ang reactor eh. Na kahit hindi ako pinansin, hindi ako nabigyan ng credit, okay lang. I still support them. Kasi, kung ano yung sinabi ko noon, na pagtatanggol ko sila, ginagawa ko yun guys. No? Kahit sino nilalabanan ko, para lang supportahan sila. Kaya ngayon, mga nagtatanong sa akin, with God's help, paano sir pag nalaos ang Rochelle? Ipagtatanggol mo pa? Yes, ipagtatanggol ko. I still support them. Kung dumating sa point na malalao sila. Dahil, sanay naman ako guys eh. Kasi ako, hindi naman ako naghahangad as a reactor. Hindi ako naghahangad na na makilala talaga ako. Mardy. Hindi naman ako naghahangad eh. Pero I support them. Pero dumating sa point, yung mga reactor at ibang mga malapit sa kanila, yun ang nang-iwan sa kanila. Pero guys, remember, hindi ko sinasabi, tama palagi ang si Mariano, si Cindy. Nagkamali din sila. No, wala naman taong perpekto eh. Ang point ko lang, sana yung mga reactor at yung mga taong tinulungan nila, sana hindi sila iniwan. Kasi, kahit saan mo tignan, yung mga reactor na yon, lumaki ang channel at natulungan. Kung nakagawa man ng mali ang Mardy, sana hindi nila iniwanan. Kaso, iniwanan nila, ang masakit, inaway pa nila. Pinakamasayang nangyari sa buhay ko, nung siyempre, pumasok sa buhay ko si Cindy. Bakit? Kasi si Cindy yung nag-ano sa akin, kumbaga, nagbigay ng dahilan para manatili. Siya yung nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Siya yung nagturo sa akin kung paano lumaban. Diba? Siya yung sabi ni Belinda Pimentel, may nagsabi pa na ginagamit lang ni Cindy si Mariano. Kasi kasikatan pa ni Mariano noon. Totoo yun. Yung tao na yung guys, ang nag-strike sa akin. Nagbigay sa akin ng strike. Kinalaban ko yun guys. Kinalaban ko talaga. Yung sinasabi ng sunugan ng channel, guys, nagawa ko na yan. No, nagawa ko na yung sunugan ng channel. Talagang lumalaban ako. Medyo nagbago lang ako eh. Awat pa ako niyan eh. No, ganun po ako sumuport. Talagang sunugan ng channel, lumalaban ako. Kahit sino, pinapalagang ko. Maniwala kayo guys. Pero medyo alalay lang ako. Nagbago na ako eh. Ayoko na rin ng masyadong ano. Pero noon guys, palaban ako. Maniwala kayo. No. Babaeng sinuportahan ako sa lahat, siya yung naniwala. Siyempre kayo din. Siya yung kumbaga, naging inspirasyon ko para ipagpatuloy kung ano yung ginagawa ko. Siya yung... Si Pantyman daw. Kilala nyo? Si Pantyman nga. Tama. Naalala ko ulit si Pantyman. What the fuck? What the fuck? Pantyman labas. Masayang nangyari Pantyman sa buhay ko. Wala. Kumbaga, masaya na ako ngayon eh. At pa ako may kilala akong ganyan sir. Nung nagkamali yung nireaction niya, iniwanan niya, nakakalungkot. Totoo po yan guys. May mga ganyan po. Meron pa nga eh. Supportahan daw nila si Mariano noon, gano'n. Tapos iniwan din. Pero yung lumaki ang channel nila guys. Tapos ako noon, nakikita ko sila, binablog pa ni Mariano, kasama pa nila. Pero ako na-set aside ako talaga guys. Pero ako naman, hindi ako nagano. Siyempre tao ka lang din. Minsan mapapaisip ka, bakit sila Mariano, si Cindy, yun ang sinuportahan nila, yung mga reactor na yun. Tapos in the end, yun din ang umiwan sa kanila. Pero noon, panahon ng kalakasan nila guys, talagang yung mga reactor na yun, sumikat. May mga ganyang style eh. Didikit dun sa artist. Pero later on, tandaan mo, meron palang hidden agenda. Hindi totoo talaga na pagsuporta.
Kasi may mga reactor sila nakasama, no? May nakukuhang pera mula sa sponsor. Yun po ang totoo. Yung may mga reactor nila, yung sponsor nila nakuha ng mga reactor. At yung mga reactor na yon nakinabang sa sponsor ng nire-reaction nila. Kaya madalas sinasabi ko, ang mga sponsor, huwag kayong magbibigay sa reactor. Idiretso nyo yung tulong nyo sa vlogger, sa nire-reactionan. Kasi guys, ako remember, marami din nagbibigay sa akin pero tinatanggihan ko. Madalas sinasabi ko, ibigay nyo po yung pera directly sa mga vlogger. Huwag sa akin. Kasi ako, totally, wala naman akong, hindi ko naman kailangan ng pera kasi masaya ako, nagre-react lang ako eh. Pero may mga reactor dyan na kinukuha ang sponsor para sa pakinabang. Totoo po yan. Meron yan. Kaya ako, sinasabi ko na ngayon pa lang na ang Rochelle mag-ingat sa reactor. Wala akong pinapangalanan. Pero mangyayari at mangyayari yan kung hindi sila mag-iingat at huwag kayong masyadong magpakatiwala. What the fuck? That's the best advice na mabibigay ko. At mark my word, maalala nyo itong advice ko pagdating ng panahon. Sisi. Kontento na ako sa buhay ko. Masaya ako kasama ko, asawa ko. Masaya kami namumuhay ng masaya. Nang walang tinatabang ibang tao. Diba? Hindi mo naman kailangan magsisi. Or syempre, kailangan mo rin, kumbaga, maging masaya palagi. Huwag mong isipin yung mga bagay na makakapaglungkot sa'yo, na makakapag-down sa'yo para... Boss Marzigan, shoutout Boss Marzigan. Ay, grabe At, yun, hindi ko nababanggitin si Olo Sina. Isa na si ang nanloko sa Mardi. Kunwari, pinatira pa sila sa bahay niya sa Cavite. Hindi mo na ipagpatuloy yung ginagawa mo. Yun lang. Ito rin. No, tinatanong na lahat, may balak ba talaga kayo magpakasal? Sabi. Sa tito lang, meron kami balak. Napag-uusapan namin. Minsan napag-uusapan namin dalawa. Kapag nasa kwarto kami, minsan nga gusto namin. Boss Marzigan, shout out. Kaso hindi pa namin baga wala pa kaming, alam nyo yun guys, di ba? We need budget, di ba? Hindi naman budget. Basta-basta magpapakasal ka lang. Hindi lang basta-basta pupunta ka ng simbahan, tapos papakasal kayo ng pare. Hindi ganun. Siyempre kailangan nyo ng pera para sa di ba? Yung reception. So minsan napag-iisipan namin kung mauuna ba kami sa... Hindi, kung mauuna ba kami sa sa mayor. Yung, yun guys, sa west. Minsan napag-iisipan namin kung west ba, mauuna. Siyempre, kung... Sabi ni Tracy Elafor, the best ka po talaga maging advisor nila kasi alam na alam mo po ang kalakaran pagdating sa YT. Totoo po yan. I'm not the best, nakita ko na po kasi yung nagdaan, nangyari. Mangyayari din po yan. Nasanay na po ako dyan. Yung mga galawan, as in guys, minsan yung mga fans pa at admin. Naalala ko sa Monjel, even admin ng community, sumira din sa kanila. Kasi yung admin, nakita nila, nakapasok sila, at nakakausap nila yung kamag-anak ng mga talents like Monjel. Meron kami nakalaban nun, nakaaway. Admin pa ng Monjel. Ngayon, sinabihan ko ang Monjel, huwag kayong masyado magpapasok ng admin sa buhay ninyo. Nag-a-advise ako nun na as much possible, off limits ang mga admin at or mga fans sa buhay ninyo. Masyadong nag-relax. Dumating sa point yung may mga admin at fans nakakausap yung kamag-anak. Ngayon, itong magulang may nasabi. Ngayon, yung admin or yung fans na yon, sinabi niya ngayon sa talent. Ang nangyari, sinabi niya doon sa talent, nag-away ngayon. Nag-away. Nagkagulo issue. Kesyo masama o gali, ganito.
Kaya ako madalas sinasabi ko, off limits, hindi lahat ng pagkakataon para silang bukas na karinderya. Kasi pag bukas na karinderya ang buhay nila at hindi masyadong private ang buhay nila, kapag may nakitang mali, kahit maliit lang, minsan nagagamit yan ng mga kolokoy na admin o ng mga fans. Hindi ko sinasabi na sa Rochelle mayroong mga loko-loko. Hindi ko po sinasabing ganun. Ang point ko lang, noon na mga nire-reactionan ko, yun po ang naging sanhi ng issue. Minsan, admin at fans pa. Kaya yung sinasabi ko, make it private as much as possible. At huwag niyong papasokin masyado sa private life ninyo. Kasi, huwag kayong magtitiwala. Kaya sabi mong solid pa siya. Kasi yung mga solid na yan, kapag yan merong hindi nagustuhan at may nakitang mali, yun na. May masasabi na dun sa ano. Minsan hirap na akong madepensahan. Dinepensahan ko yun, pero ang hirap. Talaga inaway kami. Inamon yung asawa niya, hinamon pa kami ng suntukan. Pero ano yun? Solid yun. Solid fans talaga yun. Kaya lang siya nagalit kasi meron siyang nakita at hindi niya nagustuhan. Nagalit siya agad. Ganyan pala ugali niyan. So, sira. Kaya madalas sinasabi ko, ang nagpapabaksak sa mga vlogger, issue. That's why, yun nga, inuulit ko, make it private. Huwag masyadong open karinderya. Kasi pag open karinderya, paktay ka talaga. Kung mabibigyan kami ng pagkakataon, mas gusto talaga namin is hindi sa simbahan, di ba? Para lahat, yung mga family side niya, Chula Dropayla, shoutout. Family side ko, ma-invite din dun sa simbahan. Si Boss Mars Malasigan, alam niya yan. Hey Boss Mars, shoutout sa'yo. Diba? Nang nakikita nila na ikinakasal kami sa harap ng Panginoon. Yun lang. Kung bibigyan ka ng isang hiling, ano yun at bakit? Bago natin i-play yan, sabi ni Grace Tenorio, Grace Tanchico. Ito guys, pakinggan niyo to. Totoo yan sir, sinasabi mo dapat talaga may off limit sa mga supporter and founder at admin. Kasi galing din ako sa malaking community na sinuportahan ko dati. So nakaka-relate siya. Helen Ligaspi, Sir Merzano, may lumabas po yung Rochelle na isumbat niya na po ang pagtulong kay Rachel, babawin niya ang trapal. Ganun ba? Totoo to? Siya ba yung si Trapal Queen? Sabi niya at binabasa ko lang sabi niya Sir Merzano, may lumabas na po yung sa Rochelle po, isumbat niya po na po ang pagtulong kay Rachel, babawin niya ang trapal. What the fuck? Grabe ka. Trapal lang babawiin mo. Ibinigay mo na, gusto mo pang bawiin? Anong klaseng utak nun? What the fuck? Ang dami kong tawa. Baby boy, ilan tawa mo? Baby boy, ilan tawa mo, baby boy? Binabawi mo, trapal, nakakahiya ka naman. Merzano TV Reacts. Nakita nyo guys? Totoo po yan. No? Totoo po yan. Biri mo, trapal lang. Ano yan? Trapal mo ginto? What the fuck? What the fuck? Ay, kaloka, ano? Kaloka itong mga to. Sobra. Huwag nyo naman kasi binanggit yung ano. Good Rapayla, shoutout at Ina Official. Ma'am Ina, kaloka, kunin nila yung trapal, sira-sira na. Senior Maymay, sana mapanood ito ni Dodong Rubel para malaman din niya. Dami talagang ganyan, di ba? Tama si Boss Marsigan. Ay guys Boss Marsigan, baba mo naman yung link mo rito. Supportahan ka namin. At supportahan din natin si James Johnny at si Ate Laila. No? Kung bibigyan ako ng isang hiling, ano yun at bakit?
wala na akong mahihiling eh. Kasi parang feeling ko, kung hihiling pa ako, parang, di ba, parang ang ano ko naman. So, ang mahihiling ko lang, syempre, sa amin, good health. At syempre, palagi na lang kami malakas yung pangangatawan para sa mga ginagawa namin araw-araw, hindi kami mapagod. At syempre, hindi rin namin mapabayaan yung sarili namin ng aking asawa. Yun lang yung hinihiling ko. At di kami magkasakit. Ako, asawa ko, pati family namin. Yun lang yung hiling ko. Wala nang iba. Kasi feeling ko binigay na sa akin lahat eh. So, wala na ako dapat pilingin. So, yun lang, good health. Good health? Ito guys, dito sila na-sure. Huwag sana mangyari sa Rochelle to. Kasi minsan, nung naging sila, ang ginawa naman ng mga kailan kayo magpapakasal. Nung sinabi nila magpapakasal naman sila, ang sinasabi naman ng iba, kailan kayo magkakaanak. Sana wag niyo gawin sa Rochelle to guys ha. Kapag Rochelle naging sila, wag niyo naman hanapin, oy, kailan kayo magpapakasal. Tapos wag niyo naman sabihin, oy, kailan kayo magkakaanak. Wag po wag niyo pa-pressurein ha. Sila kasi na-pressure sila sa ganito eh. Kasi hindi pa binibigay. Simple as that. So, minsan napapatanong kami kung bakit wala pa, kung bakit hindi pa binibigay. Minsan nandoon yung pressure, syempre as babae. Kasi ang daming nagtatanong, bakit wala pa kayong anak, ganito, ganyan. Pero hindi ko, alam niyo yun guys, na bukod Sweet nila guys, off-cam. Sweet yung dalawang yan. Makukulit. sa, syempre, kailangan muna namin maging financially ready and kailangan muna namin masustain yung lifestyle na gusto naming maibigay sa magiging anak namin or kapag nagkapamilya na kami. Gusto namin nasa ayos din lahat bago kami pumasok sa isang certain situation na alam namin na isang malaking responsibilidad. So, syempre, ang pag-anak, hindi yan basta-basta. Kinakailangan niya ng, syempre, financial, kailangan ng pera, kailangan ng budget. At syempre, kapag nagkaanak na kami, doon na kami papasok sa responsibility na malaki bukod sa lahat ng mga Ay guys please supportahan po natin ang kaibigan natin at co-reactor na si Bars Malasigan, si Piolo Pasco. dana namin dalawa ni Mariano G. Tsaka hindi madaling Oy Denmark, pasensya na Cindy na-post kita Cindy. Diyan ka lang Cindy, maganda ka naman si Cindy. Ano pinagsasabi mo? Denmark? Ano pinagsasabi mo Denmark? Padernal? Kilala ko yan si Trapal or Luna, si Ninang yan. What the fuck? What the fuck? Guard, may nanggugulo dito Si Donald Padernal may kilala daw siya, Trapal. Luna, si Ninang daw yan. What the fuck? What the fuck? Binabasa ko lang to, baka sabihin nyo nang-aaway ako. Hindi ako nang-aaway guys Binabasa ko, tinatawanan ko nga lang si Denmark Oy Denmark, nanggugulo ka umayos ka. maging isang magulang. So, pakiramdam ko dapat handa kaming dalawa ni Yano. As in, matatag na kami, matibay na yung pundasyon ng relationship namin. Para kung ano man yung problema na dumating sa amin, bilang mag-asawa, bilang isang pamilya, kaya naming harapin. True. Yan, tingnan nyo guys. Ito guys, tingnan nyo. Napanghinaan ka ba ng loob kapag nakikita ninyo ang views ninyo? Dati, kumpara sa ngayon, views ninyo. Diba? Maganda ito malaman guys. Before, oo. Inaamin ko. Kasi, syempre, kahit kayo guys, na makikita nyo yung yung difference ng views before sa views namin nowadays. Kasi sobrang laki ng kinaibahan. So aware kami doon, aware kaming lahat doon, aware kami ni Yano. So ang naisip ko lang is merong kanya-kanyang peak ang mga tao. So para sa amin, yung peak namin is natapos na. And tinatanggap ko yun. Tinatanggap ko yun ng maluwag. Kasi nung time naman na... Nakita nyo guys, ito yung maganda kay Cindy. Sinabi niya sa akin to na in-accept niya talaga na bumaksak na talaga sila. Hindi na talaga yung peak nila. Hindi na talagang kasikatan. Dumating sa point talagang bumababa yung peak nyo Kasi meron na magkakaroon na bago Which is normal. Pero, agad na kay Cindy, tinanggap niya. No?
Aware kaming lahat doon. Aware kami ni Yano. So, ang naisip ko lang is, merong kanya-kanyang peak ang mga tao. So, para sa amin, yung peak namin is natapos na. And tinatanggap ko yun ng maluwag. Kasi, nung time naman na sobrang kalakasan ng views namin, bawat upload namin is umaabot talaga ng sobrang taas. 100K, Laki. 200K, ganon. So, may Tsaka umaabot sila ng million guys. Baka sabihin nyo nagloloko, no? Yun, umaabot na 700K, ano, mga ano nila. Maano ba siya? Talagang umaabot sa 1 million ang views nila. 700. Naranasan talaga nila guys kumita ng malaki. Pero ngayon talaga bumaksak. Kasi wala na sila sa peak. Ang kaganda kay Cindy Girl, tinanggap niya, inaccept nila. kanya-kanyang timeline ang tao. True. So, ang kailangan mo lang is magtiwala talaga. Maniwala kasi sabi nga nila, 'di ba? Do not walk by sight. Walk by faith. So, kung ano yung nakikita Walk by, not by sight, walk by faith. Agree ako doon. At sabi ni Ma'am Ana Hanley, channel, talagang mahal mo Rochelle. Kahit malaos na ang Rochelle, hindi mo iwanan. Kung totoo kang nag-support, same lang yan sa kaibigan. Kahit bumaksak siya o nagkamali siya, huwag iwanan kasi nakinabang naman lahat. Diba? Pero what happened sa Mardy? Nagkamali lang si Cindy. Nagkamali lang si Mariano. Iniwanan. Inaway pa. Ang masakit, napakinabangan na niya, inaway pa niya. Kasi ako guys, sabihin na natin nagkamali sa akin si Cindy, si Mariano nagkamali sa akin. Sabihin na natin malaki na yung nagawa ni Mariano at ni Cindy kasalanan sa akin. In the end, nagkapangalan ako sa mundo ng YouTube because of them. Yun ay tinatanaw ko ng utang na loob. No, pero hindi nila sa akin yung sinusumbat. Never siya nagsumbat sa akin. Sir Marzano, Kuya Marzano, dahil sa amin, nakilala ka. Parang hindi nila ako ginaganon. Pero ako, kinikilala ko yun bilang utang na loob sa kanila. Sa Rochelle, ganun din guys. For my second channel, tinatanong ko ng utang na loob yun sa kay Ruel at Rachel at sa Kalingap. Nakatulong talaga sila sa akin. Especially sa Rochelle, kasi sa Rochelle ako nakilala. So, tinatanong ko ng utang na loob yun. Diba? Pero yung iba, masakit na mga talagang nabigyan nila ng pangalan, especially yung mga reactor na yon. I don't know. Ang sabi ko na nga lang sa sarili ko, kung nagkamali sila, sana man lang hindi nila inalis yung pagiging magkaibigan nila noon. Sana nakipagbati ka. Kung totoong talagang makadiyos ka talaga, makatao ka, magpatawaran. Kasi sa kabilang banda naman, natulungan ka naman eh. Diba? Kaya sabihin na natin, ikaw ang naagrabyado. May ginawang malaking kasalanan si Cindy sa si Mariano. Bakit hindi mo mapatawad? Pero, ang tanong, natulungan ka ba nila? Natulungan. Bakit hindi mo magawang patawarin? kita ng mga mata mo, hindi naman yun nag-e-explain na tapos na yung journey mo sa bagay na pinupursu mo. Ibig sabihin, kung natapos na yung peak mo, merong ibang mas nakalaan na plano sa'yo, si Papa Jesus, na mas maganda, na mas magiging, makikita mo kung para saan ka talaga, na mas magiging makabuluhan, mas magiging kontento ka. Tsaka yun lang talaga yung key, maging kontento ka, maging magkaroon ka ng, maging grateful ka kung ano yung nabibigay kesa sa wala, di ba? Oy, sabi ni Chinita, girl. Paglaw shoutout po sa Marzano sa lahat ng Rochelle at sa buong team Kalingap, sa pangunguni Kuya Bal, Kuya Rob at Ate Edna at sa mga good reactor. Mabuti na abutin ko pa live mo sa Marzano, no? Sige. Dapat always tayong thankful and grateful sa lahat ng mga blessings na natatanggap natin. Great shop, shoutout. Di ko na babasahin yung yung trapal Kayo, comment kayo ng comment Bayaan ko muna kayo sa trapal ninyo. Baka may umiyak guys Kayo talaga pinapaiyak nyo Isa ka pa Denmark Padernal Nagbebenta ka pa dito ng trapal Teka, magkano ba yung trapal mo bibiling ko? What the fuck? What the fuck? Denmark, pwede ka bang bilhin ng trapal mo? Magkano ba trapal mo binibenta? Pwede bang utang? What the fuck? What the
Pero huwag babawiin ha. Pag binili ko itong trapal, huwag mong babawiin. Benta mo sa akin ng mura. Denmark, benta mo sa akin ng mura yung trapal, ha? Kulit mo. Nanggugulo ka dito, nagbebenta ka ng trapal, ha? Bawal yan. Liit man o malaki, dapat lagi nating ipagpasalamat kasi lahat yan galing sa Kanya, galing sa itaas. Kung anong meron tayo ngayon, lahat yan hiram lang natin. So dapat pangalagaan natin at huwag tayong maging mayabang, huwag tayong maging Amen. madamot sa True. ibang tao. So para sa akin, magtiwala lang, huwag mawala ng pag-asa. True. Anong pagsubok sa buhay na nalagpasan mo? Nung time na nagsisimula kaming dalawa ni Yano, bilang kaming Hi Ma'am Gracia. Hi Ma'am. Support daw nursing school. Nako, nasumbat na naman yan, abangan. Nako. Grabe. mag-asawa, kaming dalawa lang. Wala kaming kahit anong katulong, wala kaming kasama sa pagbablog, wala kaming cameraman, wala kaming editor, walang nag-aalaga sa aso namin, wala kaming tumutulong magugas ng pinggan. Parang bago lahat. So, yun yung isa sa mga malaking pagsubok na hinarap namin dalawa ni Yano, na dati takot kaming harapin. Kasi takot kaming mag-isa, takot kaming walang kasama, takot kami na parang, alam niyo yon, na wala kaming makakatulong. Kasi ang problema guys, bata pa sila noon. Kapag bata ka kasi, talagang tendency, nandun yung takot. Kaya normal na naranasan nila yung takot kasi mga bata pa sila noon. Ngayon kasi may edad na sila kahit papaano. Kaya tsaka malakas na yung loob nila, no? Harapin. Kasi takot kaming mag-isa, takot kaming walang kasama. Arnie Fria, shoutout po. Takot kami na parang, alam niyo yon, na wala kaming makakatulong sa ginagawa namin. Pero dumating sa point na inadya na talaga ng panahon na kaming dalawa na lang muna ni Yano. Kasi totoo, aminin ko, mahirap kapag marami. Sobrang magulo, minsan di maiwasan yung pagiging toxic. So, dumating kami sa point ni Yano na kaming dalawa na lang, and dumating kami sa point na wala kaming pera. Na Yun. 500 pesos na lang ata yung laman. Ito guys, totoo to. Kinukwento nila sa akin to. Si Mariano, nagkukwento. Medyo mangiyak-ngiyak. Talaga naranasan nila yung naging wala. As in, wala. Pero noon, kalakasan nila guys, ang daming sponsor. No, daming sponsor, di kita ng mga reactors. Ang daming reactors na dumikit sa kanila. Ngayon, tignan nyo, bumabaksak yung business nila. Asaan sila? Asan? Di ba? Ng ATM namin. Pero hindi ako sumuko, hindi rin siya sumuko kasi inisip namin noon na meron pang mas mga malalaking pagsubok na darating sa aming dalawa. Kung itong gantong pagsubok na to is susukuan namin, aayaw kami dahil lang sa nahihirapan kami, wala kaming pera, wala kaming financial. So, paano pa yung mga malalaking pagsubok in the future na dadaan sa amin? So, yung mga pagsubok na dumaan sa amin na pinakamahirap is Grabe kayo napaglagpasan namin, napagtibayan namin dalawa ni Mariano G. So, pakiramdam namin kung ano pa yung magiging pagsubok na dadaan sa mga susunod pang panahon is kaya na naming lagpasan ng kaming dalawa. Pinakamasayang pangyayari sa buhay mo na hindi mo malilimutan. So maganda to. Pinakamasaya is maraming masaya na nangyari sa buhay ko. Basta kasama ko si Yano, masaya ako. Pero yung Di ba? hindi ko makakalimutan na pangyayari sa buhay ko na pinaka naging masaya ako is inalaw niya ako na pumasok sa buhay niya. Kasi magkaiba kami ni Yano ng kinalakihan. Ako, sa Maynila ako lumaki. Si Yano naman sa Pampanga, sa Bundok. probinsya. Oo, Iba yung probinsya. mga paniniwala. Hey, Madeline Rubio, shoutout sa Marzano sa Idol Royal and my Princess Rachel and all Kalingap Team Kuya Bal and Ate Edna Kalingap Rob at Kalingap Jack. All Kalingap Team, God bless. At si Marlene Frias, Megalab Shot Marzano from Rosario, Pasig City at Boss Armando Oxena. Oy, good evening po, Sir Armando. Namin, hindi kami, pakiramdam ko dati hindi kami match kasi meron kaming mga paniniwala na nagko-contradict sa isa't isa. So, nung time na
inalaw niya ako na pumasok sa buhay niya and ganun din siya sa akin, na inalaw ko din siya na pumasok sa buhay ko. Doon nag-start na parang meron palang mga gantong love story na kahit malayo kayo sa isa't isa, kahit imposible na parang layo. Alam niyo ba guys, naging basher ako ni Cindy. Naging basher din po ako ni Cindy. Inaway ko to dati. Kung naalala nyo, panahon ng Margel. Kasi Margel ako eh. Tapos, dumating to si Mariano kasi kata ng Margel. Sabi ko, sino itong malanding babaeng to? Bakit? Naging ganun din ako guys. Sinabi ko kay Cindy yun eh. Sabi ko, Cindy, naging basher mo ako, diba? Sabi niya, alam ko naman kuya. Sabi niya. Kasi naging basher ako ni Cindy noon. Kasi, Margel kami noon. Siyempre, Angel saka Mariano. Akala namin totoo eh. Tapos si Cindy, talagang inaway ko si Cindy noon. Naalala ko guys, si Cindy. Pero napakabait nitong taon to, itong babaeng to. Chinita girl, shoutout, no? Grabe talaga. No? Naalala ko guys, naging basher talaga ako niya. Diba? Sa isa't isa, kahit imposible na parang ang layo namin na parang papatanong ka, ba't kayo nagkakilala? Bakit kayo pinagtagpo ng tadhana? Eh, ang layo ng agwat nyo. So, doon nag-start na sobrang naging masaya yung buhay ko. Hindi naging madali, hindi naman always na masaya, hindi naman always na wala kaming problema. Pero, dumating sa point na dahil kay Yano, nahanap ko kung para saan ako. Mas nakilala ko yung sarili ko, mas nakilala ko siya ng sobra. Kasi akala ko ako lang There my father na. Same tayo, naging basher din ako dati ng Mardy kasi naniwala din ako sa Margel. Totoo yun guys. Pero nung nalaman ko, eto na. Nung nalaman ko po na hindi totoo ang Margel, iniunti-unti ko. Meron pa nga ako nun guys meron pang sumikit ako nun kasi as a reactor. May gumawa pa ng sa akin, Marzano Defender. Marzano TV Defender, mga Defender ko yun. Inamin ko, parang naramdaman nila na ayaw ko na sa Margel, na parang pinapalabas ko ng totoo si Cindy sa si Mariano. Kasi alam ko na Pero iniunti-unti ko yung mga fans. Galit na galit sa akin yung mga fans. Dumating sa point, even yung mga Defender ng Margel, na kaibigan ko noon, inaway ako. Andun si Wow Life, sila Boss Malasigan, nakaaway ko yan. Mga Margel Defender yung mga yan. Talagang kami noon, talagang labot kami. Si Wow Life, pinagbumura ko niyan, si Wow Life. Pinagbumura ko ni Wow Life. May issue nun, 250k ata. Kasi noon, magkalabang kami. So, nakukwento ko lang guys para alam nyo yan sila Wow Life, sila Mars Marasigan, nakalabang ko yan. One time si Wow Life, ang daming message. Pinagbumura ako sa GC. Kaya yung nakita si Wow Life guys, nagbago na yan. Good vibes talaga siya ngayon. Kaya nagulat ako, good vibes na siya. Mabait na si Wow. Mabait pa yan guys. Kung tutuusin, kung makikita nyo yung dating ugali niyan, nangaaway yan. Yung mga reactor na nakikita nyo noon, aawayin niya. Ganun si Wow Life noon. Ngayon, okay na kami. Magkakaibigan na kami. So, si Wow Life noon, talagang pinagbumura ako. Alam mo, ginawa ko? Talagang tinawag ng kaibigan kong abogado. Kasi dinimanda ko siya. Kinausap yung kaibigan ko abogado. Kasi sinisiraan ako. Didimanda ko siya. Natakot humingi ng sorry. Kasi talagang hindi ko siya pinapatulan. Nakita ko, pinagbumura ko. May mga screenshot yung mga viewers ko noon. Ayun. Sabi ko, didimanda kita, sabi ko. Tinawag ako yung abogadong kaibigan ko. Didimanda ko talaga siya, guys. Humingi ng sorry. Hindi ko na tinuloy. Yan, isa yan si Wow Life. Kung makikilala niyo si Wow Life, matapang yan. Nakikita niyo mabait yan, di ba? Matapang yan, guys. Pero ngayon nagulat ako, talaga positive na siya. Ayaw na niya. Kaya sabi nga namin, kung ibabalik na namin yung si Boss Bololoy, kasama ko din yan, nakikipagbakan yan. Pero noon, nung wala pa si Boss Bololoy, viewers pa lang si Boss Bololoy, hindi pa siya reactor. Ako lang mag-isang nakikipaglaban. Dami nilang reactor, mag-isa lang ako. Talaga ang dami kakaway. Iba, tinatamdil ako. Sinabi pa ako sinungaling. Yan. At marami nagtakot sa akin noong time na sinabi ko na totoo ang Mardy. Yung mga Mardy naman, nung sinabi kong
totoong Mardy, ayaw naman nila akong tanggapin sa Mardy. Siyempre, may mga reactor na mga Mardy na gusto sila ang sikat. Sila lang yung paniwalaan ng Mardy, sila yung dikitan. Ako naman, ipit ako ngayon sa gitna. Kasi may Margel, may Mardy. Hindi ko alam ang gagawin ko kasi yung Mardy ayaw sa akin kasi may mga reactor na naano sa kanila eh. Yun ang bida talaga, yung mga reactor na yun eh. So ako naman, nasa gitna lang. Pero ang ginawa ko pa rin, kahit nasa gitna ako, sinuportahan ko yung boat. Kasi naaawa din ako sa Margel. Kasi sa Margel guys, marami mga fans nagbigay ng maraming pera. Nag-ubos ng time, nag-ubos ng pera para sa Margel. Yung iba dyan nagbigay ng 100k, 20,000, 10,000. As in guys, ang daming pera ang nagbigay sa kanila ng mga fans. Kaya marami sa fans ng Margel ang hindi makatanggap na scripted. Nasaktan talaga yung iba. Kasi nag-invest sila ng todo sa love team na yun. Parang investment. Ibinigay mo lahat, oras mo, nagpuyat ka, everyday. So magugulat ka, scripted lang pala. Doon na nagsimula yung gulo guys. Kaya yung pinagdaanan ko matindi. As in guys, napakatindi na pinagdaanan ko. Lahat ng klase ng mura na tanggap ko. Lahat ng klase ng paninira na tanggap ko. Kaya sabi ko nga sa inyo guys, yung nakikita nyo, wala pa yan guys. Nagbago lang ako. Kung ako lang sira ulo guys, maniwala kayo. Lalaban ako dati. Yan. Pero sila Wow Life, kaibigan na natin sila Mars Marasigan. Mga siga yan. Ng Margel. Kaaway ko yan. Pero, ngayon guys, magkakaibigan na kami syempre. Ngayon Rochelle, di ba? Kaya nakikita nyo, pasalamat kayo. Meron kayong Mars Marasigan. Meron kayong Wow Life na reactor at Boss Bro Loloy. Si Boss RC sa mo. Solid din yan kung magtanggol. Yan ang mga defender ng Rochelle. Maniwala kayo guys. Ako kahit wala na ako, kunwari, alisin ako. For example guys, alisin ako. Basta nandyan si Wow Life, andyan si Boss Bro Loloy, andyan si Mars Marasigan, at andyan si RC Supremo. Huwag kayong matatakot. Huwag kayong matatakot na mawawala, na walang magtatanggol sa Rochelle. Kilala ko yung mga yan. Kaya yung sabi ko nga, supportahan natin sila. Maniwala po kayo guys. Ako nagsasabi, kilala ko yung mga yan. Matatapang yan. Kung ako, for example lang guys, maalis ako sa community ng Rochelle. Basta meron niya si Wow Life, Boss Bro Loloy, yan sila Boss Bro Loloy, Wow Life, Mars Marasigan, sila RC Supremo TV. Asahan nyo guys, lalaban yan. Pero syempre, ngayon, hindi naman sila nakikipag-away. Magdedepensa lang sila as much possible na kaya nilang gawin. Kaya ako, masasabi ko sa inyo, rest assured, kahit hindi ako mapasama sa Rochelle Reactor, basta nandyan lang yung mga kasama natin. Si Supremo, Boss Bro Loloy, Wow Life, Boss Marasigan. Solid ang Rochelle. Masasabi ko. Diba? Basta ako guys, as long as kailangan tayo ng Rochelle, kailangan nyo ako, andito pa rin ako. I support with God's help. At hindi tayo for the views guys. Yung sinasabi nila for the views, di ko po habol lang for the views. Sabi ko nga guys, sinisira ako channel ko. Kaya kong nagawa ko na yan. Nakipagsunugan ako ng channel para lang magtanggol. Ganun po akong klaseng reactor. Guys, kaano ka kasiga? Papatulang kita. Pero sabi ko nga, hindi ko na kailangan. Nandiyan naman sila Wow Life, sila Boss Marasigan, sila RC Supremo, saka si Boss Loloy. Yan, mga sapat na yan para magtanggol sa Rochelle. Di ba? Ma'am Nelly Abante Vlog, Chinita Girl, Ella Zontag, Pet, wow, inabot kitang shoutout po at si Chinita Girl. Paulner Danny, tama po sinasabi ni Lois Mersan, isa po ako nanood sa Margel. Ayun. RC Primo, kung hindi ka kasama boss na amin, hindi kami papayag, sama-sama tayo kahit saan. Salamat boss RC. Di ba? Ngayon, kilala nyo na si Wow Life. No? Okay yan guys, si Wow Life pala ako masabi dyan.
kapag talaga yan, support yan. Yan sila Boss RC. Kilala ko yan, guys. Kilala ko yan mga yan. Ngayon, mababait eh. Tawa-tawa lang, pero kilala ko yan, guys. Talagang talagang pag yan, nag-support. Ganun din sa Margel. Si Boss Marasigan, si Wow Life, si Boss, RC Supremo, Mardy. Pag yan nag-support, guys, todo talaga. Todo talaga mag-support yung mga yan. Kilala ko yan. Sana wag lang sila magbago. At sana, wag sila magyabang. Yun naman sasabi ko. Naging matibay ako as a person kasi dahil sa kanya. Kasi hindi niya ginawang imposible na parang i-ano niya ako, parang hinayaan niya ako na parang magdesisyon sa mga bagay-bagay na alam kong makakabuti para sa amin. Kaya para sa akin, naging masaya ako kasi nakilala ko si Yano at mas nakilala ko yung sarili ko dahil sa kanya. Grabe to. Oo, marami. Marami na magtiwala. Kasi hindi mo alam. Belinda Paminter, Marsano, wag kang paghinaan ng loob. Alam ko mahal din kayo ng Rochelle. Hindi po ako napaghinaan ng loob. Ang point ko lang po kasi, kaya ko sinasabi yon. Ayoko ibida ang sarili ko. As much possible, ayoko pa ibida. Ang sa akin lang, kasi at least ay gusto ko as much possible, ayoko ibida ang sarili ko. Ang point ko lang, maswerte ang Rochelle kasi yung mga Rochelle na reactor ngayon, sinasabi ko sa inyo guys, they are good defender. They are good friends of mine. Kilala ko sila. Especially si Wow Life, yan. Kilala ko yan. Talagang nagtatanggol yan. Si Boss Borloloy, si Boss RC Supremo. Si Boss Marasigan. Ganun sila ka-solid, guys. Sinasabi ko yun hindi dahil napaghinaan ako ng loob or parang inaalis ko yung sarili ko sa community. Ayoko kasi guys, magbita. Baka sabihin nagbibita ako. Hindi ako nagbibita, guys. My point is, mapalad ang Rochelle kasi may mga reactor sila na talagang solid supporter. Kilala ko yung mga yan, guys. Dati naging kalabot ko, naging kaaway ko sila. Pero mga kaibigan ko yan. Kasi kung titignan nyo, nagtatanggol talaga sila. Ganun sila. Kung makikita nyo kala Wow Life, kala Marge, kahit na as much possible hindi nila iniwanan talaga yung Margel. Hindi naman nila, kasi wala naman silang malay na scripted eh. Kaya hindi mo sila masisisi na pagtatanggol lang talaga nila yung Margel noon. Kasi gusto nila yung Margel. So ibig sabihin yung attitude nila talaga napaka-solid. Ganun sila magtanggol. Ako noon, kaya madali ko sila patawad eh kasi unang-una biktima din sila. Hindi nila alam na scripted na talaga yung Margel. Biktima din sila eh. Malay ba nila na kung alam nilang scripted yun, hindi nila ipagtatanggol eh. Kaya lang naman nila pinagtanggol yun. Kasi mahal nila talaga yun. Ngayon nandito sila sa Rochelle. Ganun po sila talaga. Ganun sila magtanggol. Solid yung mga yan. Si Boss RC ganun din. Kilala ko yan. At si Boss Borloloy, ganun din yan. Sobrang yan, guys. Maniwala kayo. Mas matatapang yung mga yan kaysa sa akin. Lalo sila Wow Life. Matatapang yan, guys. Kaya natutuwa lang ako. Pagkita ko parang hindi siya. Kasi napakabait na masyadong good vibes. Kung hanggang saan, hanggang kailan yung masaya, magandang pagsasama nyo. Isa sa pinagsisisihan ko is magtiwala sa mga taong hindi namin lubusang kilala. Kami din may kasalanan kasi binigay namin yung tiwala namin. Akala namin okay, akala namin masaya, akala namin di sila ganito. So, ayun. Lesson learned na sa buong buhay ba? Lesson learned is piliin yung mga taong papasok sa circle mo. Yun. Kasi hindi lahat yan is makakasama mo sa paghihirap mo. Narinig niyo guys? Rochelle, makinig kayo rito. Rochelle, makinig kayo. Pakinggan niyo to si Cindy. Piliin yung mga taong papasok sa circle mo. Kasi Ayan niyo guys, sabi niya rito. Piliin ang papasok sa circle nyo. Maniwala kayo dito guys, advice ni Cindy. Napagdaanan nila yan. Karamihan na naloko sa kanila, malalapit sa kanila. Hindi mo aakalain. Nalolokohin sila. Ulitin natin to guys.
sa buong buhay ba? Lesson learned is piliin yung mga taong papasok sa circle mo. Kasi hindi lahat yan is makakasama mo sa paghihirap mo. Kadalasan yung mga yan is makakasama mo lang kapag masaya, kapag malungkot na, wala na. Yeah. Totoo yan guys. Na makakasama mo lang pag masaya. Pag malungkot na, iwanan ka na yan. Wala nang pakinabang. Mababa na bus mo. Oo naman, kaming dalawa ni Mariano G, hindi nawawala sa plano namin yan. Everyday halos na pag-uusapan namin, lalo na kapag kaming dalawa na lang sa kwarto. Hindi ibig sabihin na hindi pa namin nagagawa, is wala kaming balak na magpakasal. So, kaming dalawa ni Mariano G is nagpa-plan kami kung ano bang mas maganda. Minsan gusto namin magpakasal. May nabasa ko dito, sabi niya rito, sabi ni Ma'am Ella, sabi niya, hindi ko na, i-skip ko lang. Sabi niya, pinag-uusapan daw sa GC nila ang Rochelle, sabi, bababa daw ang views, lalo si Rachel ang topic. So, alam mo guys, ako, ito, currently, ako as a reactor lang guys, honestly, hindi dahil Rochelle reactor ako or Rachel. Ako naniniwala, guys, normal yung pagbaba ng views. Pero hindi ibig sabihin, baksak na. Sa akin kasi, mabait kasi si Rachel Wala kang mapupuntas kay Rachel Kay Ruel, ganun din Or Rochelle. Tandaan nyo guys, babaksak lang ang isang vlogger kapag pangit ang ugali. Or may issue na kasasangkutan. Yun ang dapat ingatan. Pero ako, as of now guys, nasasabi ko, normal lang yung pagbaba ng views. Pero, tataas ulit yan. Believe me, tataas yan. Nagkataon lang na dumating sa point bumababa. Pero hindi ibig sabihin bumaksak na. Di ba? Kaya wag niyo paniwalaan yung mga ganun, guys. Actually, wala silang matibay na katibayan. Ano ba? Matibay na katibayan na babaksak talaga ang si Rachel or hindi po. As of now, lalakas pa yan. Believe me. After ilang buwan. Hindi ako naniwala dyan. Magdalena Corpus Gabos. Ma'am. Grace Tanchico. Maganda talaga yung reactor na kahit na nagsimula or galing sa ibang committee sila pero wala silang ginagawang masama sa dati nilang reactionan, what more sa bago nilang ni-reaction, diba? Opo, totoo yun. Ma'am Grace Shop, sa live ni Kuya Brooks, nabanggit na ni Dodong na lahat ng reactor na meet nila sa Laguna ibabalik niya kasi panatag daw yung loob nila nilangga sa inyo at saka puro good vibes lang ang dala niya. Salamat, ma'am. Sige. At si Hang Top 59, shout out. Para lang makasal kami, gusto namin magpakasal sa West. Pero naisip namin na gusto namin kapag nangyari na sa buhay namin yung ganong situation is masaksihan. Sabi ni Ma'am Ella Sunta, Grace Tanchico, ang deserving tulungan yung after matulungan nagsusumikap tulad ni Rachel. Kahit marami pa rin sponsor pero nagsumikap di tulad ng iba, hindi kumikilos at least si Rachel okay. Agree naman ako doon, Ma'am Ella. Meron akong isang kaibigan, hindi ko na babanggitin, sabi niya, bibigyan din niya si Rachel ng ng allowance. Parang bibigyan niya. Ngayon, sabi ni Rachel sa kanya, eto guys sa mga nakikinig, mabait si Rachel Merong isa akong kakilala gusto magbigay ng allowance kay Rachel. Ngayon, nakausap niya si Rachel. Alam niyo sagot ni Rachel? Hindi daw, wag na daw muna kasi meron pa siyang pera. Yeah guys, ito, sa mga hindi nakakilala kay Rachel, ito guys alam ko, hindi na ako sisinungaling, alam niya, hindi na ako sisinungaling. Meron akong kakilala, bibigyan niya ng pera yung bata, si Rachel. Ngayon, ang sabi ni Rachel sa kanya, hindi na daw kailangan kasi meron pa siyang pera. Ano ibig sabihin guys? Si Rachel po, hindi siya palaas na sa sponsor. Kasi nagsabi sa akin, hindi na magsisinungaling yun. No? Kasi kung si Rachel, masamang tao, hindi niya tatanggapin yung pera Ay tatanggapin yung pera Kung sasabihin niya, sige po, akin na po. Ang sinabi ni Rachel, hindi na po kasi meron pa akong pera. Kasi may sahod na siya sa YouTube Hindi niya tinanggap. Nagpapakita yun na malinis ang konsensya ni Rachel. Kilala niya na kung sino yung sinasabi ko. Pero huwag mabanggitin na ikaw yun. Huwag mabanggitin baka yun. Totoo po yun guys.
Mabait si Rachel. Hindi siya abusadong tao. Hindi po. Alam nila yan. No? Sabi ni Arsapo, mahina lang sa ngayon ang views pero hindi nangangahulugan baksak na balansin ninyo kung bakit. Opo. No, hindi pa yung baksak, bumaba lang. Pero babalik po yan, maniwala kayo, believe me. Ay, nako. Sabi ni Boss RC, totoo daw. Sabi ni RC, hindi abusadong bata pala. Hindi abusadong bata. Hindi siya abusado. Totoo po yan, guys. Kung sa iba yan, tatanggapin niyo yung pera. Di ba? Pero si Rachel hindi niya tinanggap. Kasi meron pa siyang pera. Kaya nagsasabi na si Rachel abusado. Ako pa nagsasabi, hindi po totoo yun. Dalangin ko wag siya magbago. Pero totoo po yun. Hindi siya tumatanggap ng pera. Kaya lang, minsan napipilitan siya tumanggap kasi binibigay na talaga. Pero kung siya tatanungin nyo guys, yung kausap ko, kinuwento niya sa akin, hindi ayaw tanggapin ni Rachel yung pera niya. Kasi may sahod pa siya sa YouTube. Ganun kabait yung bata. Magpakasal sa West. Pero naisip namin na gusto namin kapag nangyari na sa buhay namin yung ganong situation is masaksihan lahat ng mga taong malalapit sa amin, relatives, family ko, family ni Yano. Gusto namin lahat sila is kasama sa celebration na gagawin namin, which is yung pagpapakasal. So ayaw naman namin solohin ni Yano yung ganung moment kasi sa dami ba naman ng pinagdaanan namin sa aming dalawa, sa mga pagsubok na pinagdaanan namin kasama family niya, kasama family ko. So deserve nilang lahat na makita na mag-isang dibdib kaming dalawa ni Mariana G. Sana pag kinakasal kayo si Cindy kunin niyo o ninong Hindi guys, kunin niyo o ninong Pag kayo kinasal, hindi niyo ako kinuha. Magtatampo ako sa inyo shoutout kay may nabasa ko dito. Tracy Ella Ford, sabi niya, ganun din si Tatay Rizan. Hindi din tinanggap yung allowance na binibigay ni Kalinga Vincent. Sabi ni Tatay Rizan, ibigay na lang daw sa iba na mayroon daw sila. Naalala ko nga yun. Hindi niya tinanggap. Totoo yun. Edna Elvinia, bumaba lang views ni Rachel ngayon kasi wala siyang masyado upload. Busy kasi sa school exam week. Opo. Kasi nakakaano yun ng algorithm. So, sana, ang advice ko kay Rachel, kung makakuha sana siya ng editor, no, para everyday upload, bahala ng editor gumawa, no? Tama yun kay Vincent. Salamat, Ma'am Belinda. Sabi ni Ella Suntag, totoo yan, Sir Marzano, si Vincent naka-scout sa kanya. Binibigyan siya ng pera pero tinanggihan niya. Sabi niya huwag daw. At may side na siya, sinabi niya ibigay na lang sa iba. Alam niyo guys, yung sinasabi ni si Vincent Tandaan niyo guys, yung sinasabi ko ay hindi si Vincent, ibang tao. Tapos pinipenta niya lang sa akin. Ano yun guys? Private message yun. Private message yun kay Rachel. Hindi pa si Vincent yung sinasabi ko. Fans din yun. Fans siya ni Rachel. Bigyan ni Rachel ng pera pero tinanggihan siya ni Rachel. Sabi ni Rachel, kasi may pera, may sahod siya sa YouTube. Ngayon, yung kay Vincent, totoo po yun. Kung paano siya sa camera, ganun siya sa off-cam. Hindi siya patanggap ng pera. Hindi siya abusado. Kaya naniniwala po doon kay Vincent. Hindi po yun hindi po yung kaplastikan. Totoo po yun. Kasi off-cam, ganun din ginawa ni Rachel. Hindi niya tinanggap. Totoo po yun. Diba? Mabait na bata. Isang hiling. Hirap naman ng isang hiling. Marami kasi akong hiling eh. So, kung bibigyan ako ng isang hiling is to turn back time. Bumalik sa nakaraan. Bakit? Para may ayos lahat ng mga bagay na maling desisyon namin. Na maling hakbang na ginawa namin. Galing, Para may tama namin lahat ng mali namin sa nakaraan. Yun yung para sa akin. May hinanda kaming mga tanong para sa isa't isa ni Mariana G. So we will speak the truth and nothing but the truth. Ready ka na? So ako muna maunang magtatanong, no? First question. Ipabasahin ko kasi nakalista dito sa akin. Sitang dalawa no? Yung question. Question number 1. Inisip mo ba na pera lang habol ko sa'yo? Ay. Hindi.
Ako, yun ang inisip ko kay Cindy noon. Kasi basher ako ni Cindy noon eh. Sabi ko, si Cindy, bukang ano yan. Ang habol na itong babaeng to, gusto niya lang sumikat kasi si Mariano sikat noon. Tsaka gusto, gusto kong perahan si Mariano. O, ganun ako dati guys, basher ako ni Cindy. Inaamin ko yun. Naging basher ako ni Cindy. Tingnan natin si Mariano. Kasi, nung una pa lang, naramdaman ko na eh, na ba't mo ako sinamahan nung time na walang-wala na ako? Di ba dapat, O yan kung guys. pera lang yung habol mo sa akin, dapat nung time pa lang na yun, iniwan mo na ako. Nawala ka na sa buhay ko, di ba? O yan Pero guys. hindi, O yan. ginawa mo pa rin yung nararamdaman ng puso mo. Di ba? Ang pogi mo talaga Mariano. Sana all. Tsaka nararamdaman ko na hindi lang dahil sa pera kaya mo ako minahal, di ba? Kundi dahil Kakayak? sa puso mo. Nasa puso mo. Wala dahil sa pera, wala kahit ano sa gamit, anything, wala. Ang naramdaman ko lang noon na mahal mo ako, kaya mo ako sinamahan talaga. Hindi lang dahil sa pera. Okay, next. Ako lang. Ito. Nagkaroon ka ba ng pagsisisi nung naging tayo? Wala. Oo. Kasi ano eh, kumbaga, pinili ko yun eh. Desisyon ko yun na paging tayo, nasagutin kita. So, alam ko na yung mga consequences is hindi magiging madali kasi nandyan yung mga bashing, ganyan. Pero still, ginusto ko na mahalin ka, Oo. na mahalin mo rin ako. Oo. Tsaka mas ginusto ko na makilala ka Oo. ng sobra, ng mas deep sa kung anong nakikita ng mga Grabe tao ka. sa'yo. Ginusto ko na Grabe ka Mariano. Swerte mo kay Cindy. At swerte naman si Cindy kay Mariano G. Napakabait ni Cindy, ni Mariano. Ano? makasama ka. So lahat ng mga consequences is tinanggap ko kahit hindi naging madali, kahit mahirap, kasi pag mahal mo yung tao, nire-require lahat ng sacrifices. So kung merong mga, sa pagmamahal, Hoy, shoutout kay Ma'am Ella Pintang. merong sakripisyo, ganoon din ako. So tanggap ko kung ano yung mga consequences ng pagmamahal na binigay ko sa'yo. So sumugal lang ako, ganun lang. Next. Sumugal lang talaga siya. No? Lahat naman ganun guys eh. I think yung asawa ko din sumugal lang din sa akin eh. Kasi nung nakilala ko siya, walang-wala ako eh. Siguro I think sumugal din yung asawa ko. Di ba? Question. Dumating ba sa point na nagsawa ka? Yung totoo Yung Totoo. Sa totoo Normal lang yan Mariano. Umaming ka na. lang, oo, Totoo yan. hindi dahil sa nagsawa ako sa'yo. Nagsawa ako sa araw-araw na ginagawa natin. Di ba? Pero totoo guys, real talk lang dumarating sa point nagsasawa ka. Dumarating sa point yan guys. Dumarating to, hindi dahil hindi mo mahal May mga instances lang na mararamdaman mo yun. No? Pero hindi mo dapat yun, kumbaga hindi mo yun dapat isipin. Pero dumarating sa point na ganun. No? Pero may iba naman yung talagang nawala na, no? Pero yun, minsan darating na sa point na maiisip mo yun na parang nagsasawa ka. Dumarating sa point na ganun. Lalo pag may mga problema na, nahihirapan na, normal. Parang feeling ko kasi na Paulit na lang. ulit-ulit na lang yung ano parang dito na lang ba kami? Dito na lang ba yung buhay Actually, namin? na-feel ko yun sa'yo. Parang sabi ko, ba't di namin i-try na gumawa ng ibang paraan para hindi na lang kami lagi nandito. So, yun lang. Pero nagsakin, nagsawa ka, hindi. Sa'yo, hindi. Totoo ba? Oo. Mariano, maayos ka totoo ba yan? Oo, minsan, dumarating sa point na maghiwalay tayo pero hindi dahil yun na dahil gusto kitang hiwalayan. Ayun. Dahil gusto ko, parang gusto ko umalis sa ano na to, sa circle. So, ayun, nagawa naman natin. So, thank you sa'yo kasi nanatili ka. Oh, Ikaw, ano ang tanong mo? Ako naman na.
pagod ka na ba sa akin? Dumating sa time na napagod ako kasi that time sobrang immature mo pa na nahirapan Totoo to guys, napaka-immature ni Mariano. Nabash pa ako ng mga Mardi no kasi sinabi ko si Mariano immature pa to. Nagalit sa akin yung mga fans kasi sinabihan ko immature pa. Pero totoo po yun. Nakita ko kay Mariano noon, immature pa siya. Pero ngayon, masasabi ko matured na yung bata. Hindi na siya bata eh. Matured na talaga siya, si Mariano. akong i-handle ka kasi pakiramdam ko that time parang ikaw lang dapat lagi kong intindihin. Parang nakalimutan ko na sa sarili ko na dati, babae rin ako. Kailangan ko rin ng unawa, kailangan ko rin ng intindi, kailangan ko rin ng taong uunawa. No, agree at pasensya na may Ate Roida, shoutout po at arin sa promo sa Bugad dahil sa pagmamahal. Roach Vlogs. Move on na daw. Guys, move on na. Tama naman yun. Rachel Bonifacio Vlog, shoutout po at Jeros Bernas, wow, sana all same ex pagmamahal nila Mariano. Yun, grabe Sa akin. Pero nung time na yun is magulo ang isip mo. Matagal na to, sobrang tagal na ng panahon na to. That time, Sabi niya, sana sir dumating ang araw na papasokin mo ang Mardi sa LS mo habang hindi pa pwede ang Rochelle. Kahit pwede na sa Rochelle, pero sana maapakyat mo sila minsan sa LS mo kahit isang beses lang. Sige po, try ko po. Try ko po yan, sige po. Packeting ko po So, pero guys, remember, ang intention po natin dito hindi para baka sabihin, hindi po, para lang makilala nyo sila guys. Whether na supportahan nyo sila, hindi, okay lang po yun. Ang sa akin lang, sana mapakit natin, makilala nyo lang sila. Try po natin minsan, kung papayag sila Cindy. Naramdaman ko na, ay, nakakapagod pala, pero kagaya ng sinabi ko, di ba, alam ko yung mga consequences ng pinasok ko, so bakit kita iiwanan? Ba't kita bibitawan? At the first place, hindi mo naman akong pinilit na sagutin ka, di ba? So, nasa decision ko naman kung sasagutin kita at jajawain kita. So, nag-decision ako doon, nag-jump in ako doon. So, yung consequences na... So, talagang walang nangyaring pilitan. Talaga naman. Na nangyari is tinanggap ko. So, inantay ko na maging maayos ka and tsaka ako binago lahat ng mga alam ko na mali and nilagay ko lang sa tama. Ngayon, sagana na ako sa unawa mo. Ngayon, sagana na ako sa unawa. Nag-mature na si Mariano G. Ikaw. Which is normal naman guys. Aminado naman sila na talagang dumating sa point hindi talaga sila matured Anong tanong mo? Hindi ko, tanong ko na yun. Ay, tanong, ako ba? May mga times ba na gusto mo sumuko na lang? Oo, di ba nakikita mo rin naman yun? Actually, na-feel ko nga yun. Sinasabi ko rin naman sa'yo, di ba? Na parang nawawalan na ako ng pag-asa. Gana. Pero dahil nandyan ka, binibigyan mo akong lakas ng loob, binibigyan mo akong pagtitiwala. Minsan, parang naisip ko na lang na, tama ka. Kapag sumuko ako, parang tinapon ko na lang lahat ng pinagpaguran natin. Parang sinayang ko lang yung mga pawis, pagod, paghihirap, lahat ng mga pinagsamahan natin, di ba? So, kung susuko ako, wala, di ba? Pero very vocal ka na ngayon. Dati kasi, huhulaan mo kung anong nararamdaman niya. Kasi hindi siya nagsasalita, hindi siya nagsasabi. So, ayun yung nabago. Ako naman. Ayun yung nabago sa'yo. Ako nagpapasalamat ako kasi guys, kung di dahil sa kanya, siguro immature pa rin ako. Kung di siya dumating sa buhay ko, siguro pariwara pa rin ako. Siguro isip ko magulo pa rin. Kumbaga parang wala sa ayos yung desisyon. Pero simula dumating siya, lahat ng makakabuti sa amin dalawa sa future, diba? Inayos ko. Galing minsan talaga babae makapag-ayos sa'yo. Ako guys, dati hindi immature din ako Ang nakapagpaayos din sa akin, asawa ko Yung asawa ko ngayon, siya talaga nakapagpaayos din Minsan ganito to yun guys Kung kailan ka nagmahal, tsaka matututo. Ito po yun guys, tsaka ka doon ka mamamature. Yung sarili ko, para din, siyempre, sa amin dalawa. Diba? Hindi lang naman pwedeng palaging ganun ako. Diba? So, sabi ni looks now. Salamat sa merch. Saka malawak naman ang pangunawan ng mga Rochelle fans. Agree ako dyan.
Tsaka mabait naman ng Mardy. Tulad ng Rochelle, same silang mabait at masipag at responsable sa pamilya. Lynn Gloria, I wish Rochelle, huwag mangyari ng ganyan magsawa. Sana ganyan din sila, kapit lang sila hanggang dulo. Ako naman nakikita ko hindi eh. Alam niyo bakit? Bakit Sir Mars? Ba't nasasabi mong hindi magsasawa yung dalawa? Hindi sa pinapangunahan ko, no? Nakikita ko kasi si Rachel, ano siya eh, she's always listen, no? At inuunawa niya si Ruel. And then Ruel, no, ang nakikita ko kay Ruel, no, ready naman siyang suportahan si Rachel. Ang mahirap kasi guys, mahal mo yung tao pero hindi ka sinusuportahan. Doon magsasawa ka talaga. Siguro marami nakakaunawa sa sinasabi ko. Kahit gaano mo kamahal ang isang tao, kapag hindi mo naramdaman na sinusuportahan ka, magsasawa ka. Ngayon, ang tanong, si Rachel ba ay maaaring magsawa kay Ruel? Not unless magbago si Ruel. Pero currently, no, sa nakikita ko kay Ruel, hindi naman kasi kahit papaano, sinusuportahan niya si Rachel. Diba? So, kasi hindi natin nakikita yung yung off-cam eh. Pero sa nakikita ko, si Ruel, no, sinusuportahan niya si Rachel. Yun. Kaya naniniwala ko, hindi sila magsasawa. Sana samahan sila ng Panginoon. Yun yung nakikita ko. No? At kung si Mariano nga immature siya ng una si Ruel matured eh. Ruel is 24 years old, kung hindi nagkakamali, cum laude. No? Marunong siya mag-decide sa sarili niya. Much more si Mariano, immature pa siya noon. Pero tumagal sila. Much more si Ruel of Malalag. No? So maganda yung age gap ni Ruel sa ni Rachel eh. Isang lalaki na mas matanda kasi sa kanya, and then si Rachel naman, nagpapasabit naman si Rachel eh. Nakikinig sa kay Ruel eh. So, sa akin, give and take relationship. No? Ganon din ang Mardy, give and take relationship kaya tumatagal. At sana tumagal talaga sila with God's help. Panalangin ko pa rin. Syempre, hindi naman natin alam yung mangyari sa kinabukasan. Kung magbabago sila. People change. That's reality guys. People change. Pero, depende yun sa kanilang dalawa kung magbabago yung kanilang mga attitude sa isa't isa. Sila pa rin na may hawak na manibela. Tayo lang, spectator lang tayo, taga-masid lang tayo, viewers lang tayo, pero still, makikita natin yan. At sabi ko nga, tulungan nyo akong ipanalangin natin sila na huwag magbago. Agree ba kayo doon guys? Naiintindihan ko siya, siyempre babae siya. Kailangan niya ng alaga ko, diba? Parang pangunawa ko sa kanya at pagmamahal. Diba? So, pero yun ngayon na workout mo, no? Yes. Yung pagsasabi, maging vocal. Kasi dati pag tinanong mo siya, anong problema? Hindi siya nagsasalita. Ngayon, dahil kabisado ko siya, dahil kilala ko siya, alam ko kapag may problema siya. Alam niya na kapag lumapit ako sa kanya, anong problema? Alam niya na alam ko na meron siyang dinaramdam o meron siyang dinidibdib. So ngayon, very open siya sa akin kung anong nararamdaman niya. Dati nahiya siya eh. Lagi niya sinasabi sa akin, nahiya ako magbukas sa'yo, nahiya ako mag-open sa'yo. Pero ngayon, sinasabi niya na kung ano yung nandito, tsaka nandito. Pareho. So, balance. Yan yung maganda, balance eh. They very open, they have open communication to each other. That's a important factor sa isang magkarelasyon. Di ba? Bernadette Duenas, mega love shoutout Bro Marzano TV 2.0. Alam ko ikaw number 1 basher ni Mardy noon eh. Kasi Mardy din ako noon. Lagi ako nanonood sa reaction video mo noon about Mardy. Pero yan ang support ko, Mardy and Rochelle. Yun. Elia Pintang. Ang paghihirap ay hiram lamang. Lahat ng pagsubok pinagdadaanan. Kaya laban lang si God ang ating gabay sa oras ng kailangan. Siya nakakaalam, ang basher ay mata lang yan, kung ano ka, yun ka. At ang basher walang ambag. Ang basher ay hindi pinapakinggan. Ang basher ay tinatapon sa basurahan. What the fuck? What the fuck? Huwag niyo pansinin ang basher. Karamihan sa mga basher, walang kwenta. Mga walang ambag. Isa lang masabi ko, karamihan dyan, inggit-pikit. Inggit-pikit. Inggit-pikit.
washer na katulad nyo. Pakinggan. Yun ang masasabi ko. Minsan ba, naisipan mo na akong sukuan? Oh my God. Oo. Bakit? Kasi dumating sa point Tama, Luxy, sabi niya, 17 pa lang ata si sir. At 19 si Cindy nung naging sila. Tama, alam ko ganun, tama. Correct niyo ako guys sa mga Mardy, no? Alam ko 17 si Yano nun eh. Tapos si Cindy nung 19. Totoo yun. Mas bata si Mariano. Yun, di ba? So, tingnan niyo naman, okay pa rin naman sila, di ba? na ako, kahit anong hirap ng buhay, kasi sanay ako dyan eh. Sanay ako sa hirap. Hindi naman ako laki sa pera. Hindi kami laki sa layaw, Jet Rocks. Hindi kami ganun. Hindi kami laki sa yaman. Okay guys, huwag kayo mag-away-away dyan Tigil nyo na yan yung mga issue. Baka mamaya mapag-initan kayo Ate Lopez Roda, shoutout po ate. Ayaan nyo na yun guys. Alam nyo guys, stop it yung mga ganang issue. Basta whatever it is, supportahan natin guys. Supportan tayo. Kami ako ng mga kapatid ko, panganay ako. So, lahat ng hirap siguro, nadaanan ko rin. Dahil average family lang din kami. Ang muntik nang magpasuko sa akin is yung nagkaroon ka ng ugali na para... Sabi ni Arsi Supremo, ito tandaan ninyo lahat, hindi ba siya si Marzano that time? Si Marzano ang tipong reactor kung ano ang makitang mali sa video, yari ka, sure puputuin ka kaya dapat sanay na kayo. Actually guys, naging basher ako, pero hindi ako basher talaga. No. What I mean is, kaya nasabi ko kanina naging basher ako, kasi talagang pasok ni Cindy mali noon that time. So, nag-base ako noon sa video. No. So, naging basher talaga ako. Pero hindi ako yung basher talaga ng matinding basher. No? Naging basher ako in a sense na hindi ko alam yung totoo. No? Parang nagawa ko siya out of ignorance. Ignorante. Meaning, wala akong idea sa nangyayari. That's why I came up and I told na naging basher ako. Pero hindi ako basher na yung basher talaga, no? Pero inaamin ko naging basher ako kasi out of ignorance, no? Ignorante ako sa nangyayari. And I admit that. I admit it, no? Ina-admit ko yun kasi nagkamali talaga ako, guys. Humingi ako ng sorry noon. Naalala ko, humingi ako ng sorry kasi hindi ko alam. Biktima ako ng ng fake news noon, no? So, that's why sinasabi ko, hindi naman ako perfecto. Nagkakamali talaga ako, guys. That's why, I'm very careful regarding sa mga ganyan. So, yun. Salamat, Boss RC, Parang, nandito ako sa tabi mo, pero para akong hangin. Alam mo yun, hindi mo na-appreciate yung mga ginagawa ko. Even salamat dyan, Carlo. Pero inalam ni Kuya Marzano kung ano yung totoo. Yun yung pinaka-importante nun. Nung nalaman ko, guys, inalam ko talaga yung totoo. Yun. Ayun ang mga pinaka-doon. Nabudol lang talaga si Marzano that time. Opo, nabudol talaga ako that time. Pero ako yung nag-expose about din sa Margel na scripted nga. Yun. Mahaba ng kwento, guys. malaking small things, bigger things, parang pakiramdam ko, hindi mo nakikita nung time na yon. Ito ay matagal na. Sobrang tagal na nito. Wala pa tayo nito sa Cavite. So, parang inisip ko na lang na parang, what if umuwi na lang ako? Kasi pakiramdam ko wala naman akong kakampi dito. Parang ganun yung nasa isip ko nun. Pero nilaban ko pa rin. Still, hindi ako nawala ng pag-asa na makikita mo yon. Alam kong makikita mo yon, mababago lahat ng pananaw mo, ng pagtingin mo sa isang bagay. So, hindi naman ako nagkamali. Meron bang mga oras na in love or natukso ka sa iba? Na gusto ka sa iba? Minimum Mariano, This time, pass. No. Kahit pass. Dati hindi ako na-in-love Na-tempt. Na kumbaga parang Tukso lang. ginawa ko sa, alam mo yun, parang diba, may mga lalaking gagawa sila ng kumbaga parang ginagawa lang nilang playtime. Yung iba, para yung nararamdaman nila sa puso nila mawala. Diba? So that time, pero di ko siya, Hindi mo minahal. Di ko minahal, tsaka di ko kinaya. Ibig sabihin, si Mariano pala nag-fling din sa ibang babae. Pero sabi niya naman, hindi niya minahal. Pero natin ng fling yung tawag din, nakikipag-fling ka sa iba.
Pero walang emotion, di niya mahal daw. That time, pero di siya, no? Hindi mo minahal. Di ko minahal, tsaka di ko kinaya. Kasi every night dati, parang palagi, ikaw yung nandito, Oo. tsaka nandito. Pag Oo. natutulog ako, di ako Mariano. makatulog nang hindi kita naiisip, kamusta ka na kaya? Doon Oo. sa ganitong lugar. Kumain ka na kaya? Ganun. Grabe, ano? Parang Sana ganito yung mga lalaki, ano? Parang si RC Supremo, ganito, si Boss RC. sabi ko, kung mag-ano ako ng iba, di ba, na hindi ko naman mahal, sabi ko, ba't di na lang ikaw yung mahalin ko. Si Cindy, iiyak na to. So, this time, Iiyak na? wala. Kasi parang naisip ko, kung mag-ano ako, kung maglolo ko pa ako, di ba, parang sino ako? Sabi mo sa sarili ko, ba't ko pa sasayangin yung binigay sa aking pagkakataon ng asawa ko? Ba't ko pa sasayangin yun, di ba? So, sabi ko, kahit maraming dyan, mga babaeng nag-ano, pero syempre, siya lang yung kumbaga, na siya dito, siya na yung nakatatak. Wala nang Grabe. makakasira, wala nang makakaano, Yung ngiti ni Cindy, talaga naman. makakabuwan dito sa puso ko. Siya na yung di na ako nagkagusto sa iba. Simula nung Nangyari yun. nangyari yun. Ikaw na lang yung ginusto ko, wala nang iba. Ano yung masasabi niyo sa mga natitirang fans niya na patuloy lang sumusuporta sa inyo, ano man ang mangyari, nandyan pa rin? Ano yung mabibigay niyong words para sa kanila? Ang tatag Mati Boy, shoutout. nila. Sobra. Kasi dumating kami sa point na sumuko na talaga. Kami dalawa ni Mariano G. Alam niyo yung pace na yun. Oy, Kambal Chantel, shoutout po. Nawala talaga kami sa YT. Nawala talaga kami. Pero sila, kahit saan kami magpunta, nandiyan dyan sila. Mapa ibang apps, mapa FB, mapa TikTok. Sabi ni J. Rose Berna, sana lahat ng lalaki gaya ni Mariano. Meron pa ba, Sir Merzano? Meron po yan. Yung mga ganyan lalaki. Minsan, kahit gaano kasama ang isang lalaki, nagbabago. I remember nung naging mag-asawa kami. Nung before nun guys, ayoko mag-asawa nun eh. Takot ako eh. Ang pagiging immature ko nun, nakasandal pa ako sa magulang ko eh. Parang takot ako guys, no? Hindi ako ready mag-asawa nun. So, pero, no, during that time, talagang magbabago ka talaga. Magbabago ka. Mababago lang yung ugali mo kapag nagmahal ka. Kapag mahal mo yung isang tao, it will drive you, no, to change. Kasi mahal mo yung tao eh. Na kahit dati ako, medyo may pag-immature din ako. Mahina ako mag-decision. Natuto ako mag-decision by my own because of my wife. No, siya yung nag-push sa akin na magbago talaga. With God's help. Basta guys, nagagawa ng pagmamahal. Pagmahal mo talaga, nagbabago ang isang tao. Kahit gaano kasama. Wala naman taong perfecto eh. No, kung may mga lalaki talaga hindi lahat ng gusto mo makukuha mo talaga eh. Pero, pwede naman magbago. Both of you, kayong dalawa talaga, hindi pwede ang isa lang ang magbabago. Dapat both of you, no? Dapat kayong dalawa ay magbago. So, give and take talaga yan. So, huwag nyo hanapin. Alam nyo, lahat ng tao ganyan. Ang problema lang minsan, kaya ang tao hindi nagbabago. Kasi may kanya-kanya na eh. Pero kung parehas kayo na bubuo ng inyong relationship, madali lang eh. No? So, yun lang yung masasabi ko. Mapabigo, mapasaan. Nandiyan din sila parate. Nagpapasalamat kami sa kanila. Kasi isa rin sila sa nakita naming dahilan kung bakit hindi kami sumuko. Kasi sabi nga nila, di ba, kung merong isang taong naniniwala sa'yo, magpatuloy ka. Sila hindi lang sila isa, ang dami nila. Oo, nabawasan, pero natira yung mga totoo para sa akin. Kaya nagpapasalamat ako ng sobra sa mga sumusuporta sa amin dalawa ni Yano. Yun. Makinig kayo, sa mga Rochelle fans.
sana huwag kayong magbago sa Rochelle. Ako talagang saludo ako sa Rochelle. Sabi ko nga nung nire ako ng Rochelle, ang Rochelle community ay napakabait. Mabait ang Rochelle community. No? Mabait ang mga Rochelle community. Minsan napapanalangin ko na wag sana magbago ang mga fans. Kung may nakita kayong mali, for example guys, dumating sa point, may nakita kayong mali, sana wag nyo tignan yung pagkakamali. Tignan nyo yung mabuting nagawa sa inyo ng Rochelle. No, kasi wala naman, di naman perfecto ang tao eh. If ever lang na magkamali ang Rochelle sa inyo, mga fans, huwag nyo tignan yung pagkakamali. Tignan ninyo kung ano yung mabuting ginawa sa atin ng Rochelle. No? Kasi hindi naman sila perfecto guys eh. But in the end, dapat isipin natin na sa kabilang banda, nabuo tayo ng Rochelle. Nagkaroon tayo ng mga kaibigan na kahit hindi natin kilala. Nagkaroon tayo ng opportunity dito sa YouTube as a reactor. No? Yung tatanungin ko ng utang ng loob sa Rochelle yun. Wala akong pwedeng iyabang sa Rochelle. No? Even sa Kalingap, wala akong pwedeng iyabang dahil may nagawa sila mabuti sa akin. No? Hindi ko titignan yung pagkakamali. Mas magpo-focus ako dun sa nagawa nilang mabuti. Yun lang. No? So, yun ang hiling ko sa mga Rochelle fans. Sana gayahin yung mga Mardy Nation na kahit na bumaksak sila, andyan pa yung ibang mga fans. Ako guys, kung tutusin, saludo ako sa ibang fans ng Mardy kasi talaga sila solid. Ako naman, hindi ako naging ganun ka-solid kasi nawala din ako papaano eh. Pero nanatili pa rin ako. Pero kung solid ang usapan, yung mga fans talaga ng Mardy, napaka-solid, doon humahanga ako sa mga Mardy Nation. At syempre, naniniwala ako, mas ahanga din ako sa Rochelle community. No guys, sana nagigets yung point ko. Sana wag kayong magbago. No? Kung may nakita kayong hindi maganda, wag kayong mag-focus. Mag-focus kayo sa magandang nakita ninyo. Wag sa pangit. Ako din. Nila, kumbaga sa last to live, sila yung natira. Oo. Last man standing. Last man standing. Sila yung nanatili. Totoo. Hindi nila kami Iniwan. Diba? Nandiyan sila palagi. Kahit saan kami mag-upload, sinusuportahan nila kami. Kahit saan kami mag-live, nandiyan sila para manood. Alam mo yun, sobrang na-appreciate lang namin yung nila, yung effort na hindi sila umalis. Kasi, di ba, alam niyo yun, kami, nawawalan na kami ng pag-asa. Sila may pag-asa. Di ba? Sila, lagi silang magpatuloy, kaya nyo yan, nandito kami hanggang mabot nyo yung mga pangarap nyo. Ito yung mga taong suporta lang talaga. Kumbaga sila yung nagbibigay pa rin sa amin ng lakas ng loob totoo. Para ipagpatuloy kung ano yung ginagawa namin. Kaya nagpapasalamat kami sa lahat ng mga sumusuporta, sa lahat ng mga nanatili. And syempre, sa lahat ng mga nanatili, nagpapasalamat kami ng sobra-sobra. Opo. Totoo, isa po kayo sa dahilan kung bakit kami nagpatuloy. Nagpapatuloy. Oo. Kasi dumating talaga sa point na sobrang laga pa kami ni Ano. Pero naisip ko na maraming naniniwala talaga sa amin. So, wala kaming karapatang mapagod kasi hindi sila napapagod sa amin kahit nasa saan kami. So, yun na nga. Maraming salamat po sa inyo lahat sa mga naka-relate. Yes. At sa mga sumusuporta pa rin sa amin, ayan, maraming salamat po sa inyo. At syempre, dito na po natin tatapusin ang interview ito at sana nag-enjoy kayo. Yes. So, gang. See you in the next vlog. Bye-bye! So would it be cool to say, do you want
Sa panahon ngayon ng dami-daming inggitero, pipiliting kasiraan pag ikaw ay umasenso. Mga taong nakikita lagi kung anong mali, nakasimangot ang mukha pag may tama kang gagawin. Ayaw nilang makita ka nilang umaangat sa buhay. Hatakin ka pa ibaba, ikaw ay sisiraan. Sobrang dami ang ganyan ngayon, nandyan lang sa paligid. Hindi natin nakikita pero sa atin nakatitig. Para sa inyo ito, mga taong inggitero, di marunong sumaya at di Hoy, grabe na to mga to. Grabe kayo guys. Gising pa rin kayo hanggang ngayon. Grabe talaga. Gusto ko sana i-play guys yung kay Ma'am Malu eh. Kaso, bukas na lang siguro yun. I-react natin yung video ni Ma'am Malu. Yung, pinapaalis daw siya. Try natin i-react yung bukas. Pero grabe guys. Talagang, ayoko sana magpahinga pa muna eh. No? Ang sarap niyong kasama. No? Lalo nagpapalitan tayo ng ng mga ng katwiran, ng logic, salamat talaga guys, no? Basahin muna natin si Nori Brutas. Kanina pa po ako nanonood, gusto ko din may sabihin, tama po ba walang magbabago hanggang dulo ng Rochelle? Hindi kami aalis at magsasawa Rochelle forever. No, ako guys, tandaan nyo, hindi ko sa pinapangunahan ng Rochelle, pero para sa akin, nakikita ko naman kasi okay yung chemistry ng Rochelle. Not unless magbabago sila. Sila pa lang may hawak ng kanilang tadhana, no? Hindi natin sila hawak guys eh. Meron, lahat tayo may free will eh. Hindi ko pwedeng sabihin, Rochelle magtatagal, Pero kung usapan sa nakikita ko, magtatagal sila. Ang sinasabi ko lang, ayoko naman pangunahan, pero with God's help, sana manatili yung nakikita ko na character nila at attitude sa isa't isa. Naniniwala ko guys, yung pagmamahalan nila talagang okay na okay eh. Lalo na si Angie, si Rachel una niyang pag-ibig to, no? At si Ruel ganun din. Unang pag-ibig niya to kasi yung, di ba? Talagang makikita ng mga Ruel talagang malaki ang nabago sa kanyang buhay eh. Because of Rachel no? Not only the love team, no? It's because of Rachel itself. Malaki na gawa ni Rachel sa kanya. Sir, gising pa kami, ay grabe kayo. Suntag. Yes, tama po, huwag tignan ang kamalian, iwasan din ang puna ng puna. Kung anong nakikita, tignan na lang ang kabutihang ginagawa, sabi ni Jonah Clark Or. Gusto niyo bang i-play? Sir, play mo yung kay Malu, dito pa kami gising, nagtatrabaho pa po. Ay, grabe kayo. Gift